Kamakailang inihayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang Department of Foreign Affairs o DFA sa mga otoridad ng Czech Republic para sa deportation ni Elizalde Zaldico. Sinabi niyang maaaring tumagal ng 1 hanggang 3 linggo. Ang proseso depende sa legal at documentary requirements. Naaresto si Ko sa Prague matapos umano itong pumasok sa bansa ng walang sapat na travel documents. Matatandaang 9 na buwan itong nagtago sa ibang bansa matapos madawit sa umano'y anomalya sa flood control projects noong nakaraang taon ng 2025. Sa kanyang inaasahang pagbabalik, sasailalim si Ko sa medical examination bago iharap sa Sandigang Bayan para sa arraignment at iba pang proseso. Kinasuhan siya ng graft at malversation kaugnay ng isang road dike project sa Oriental Mindoro na sinasabing substandard. Matatandaang ayon sa investigasyon, pinagtakpan umano ang proyekto sa pamamagitan ng maling sertipikasyon upang makalusot ang bayad sa kontratista. Para sa ilang opisyal, mahalaga ang pagbabalik ni Ko upang tuluyang mabuksan ang buong issue ng flood control anomalies. Ayon naman kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, inaasahan niyang magbigay ng impormasyon si Ko sa pawang investigasyon. Antabayanan ho natin yung pong mga developments din dito dahil hindi ko alam kung ano pa ho yung mga recourse. Sinabi naman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno, hinihintay nila ang pananagutan ng mga umano'y sangkot sa malawakang issue ng korupsyon. Samantala, iginiit ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na mahalagang makapagpaliwanag si Ko, lalo na sa mga aligasyong hindi nito nasagot habang nasa ibang bansa. Ayon pa sa kanya, kailangan din tiyakin ang seguridad ni Ko sa kanyang pagbabalik upang malaya itong makapagpahayag. Sa panig naman ng Makabayan Bloc, ang pag-aresto kay Ko ay simula pa lamang ng mas malalim na pagsisiyasat sa umano'y sistema ng korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Habang hinihintay ang kanyang pagbabalik, inaasahang magiging mahalagang bahagi ng mga susunod na pagdinig ang kanyang testimonya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.